Bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-like at share. Kung nagustuhan ninyo, mag-comment sa ibaba. Maraming salamat, let's go, ituloy na natin ang kwento. Nang marinig ang mga salitang yun, mariing nagdilim ang mga noo ng mga crew, tila ba nagbabadya ng unos sa kanilang mga mukha, at sabay-sabay nilang binigkas na puno ng pag-aalinlangan, siya lang. Agad namang sumingit ang isa, halos pasiga, puno ng pangungutya, ang putla, ang linis ng mukha, nakalapat na bayan sa dagat, o pawang hangin lang ang kanyang karanasan. Sa gitna ng mga reklamo, biglang umalingaw-ngaw ang tinig ng kapitan, matalim at galit, mga bulag ba kayo? Hindi nyo ba nakikilala ang taong marangal? Sabay turo kay Li Fan, mariing idinagdag, ito ang dakilang talento na personal na inimbitahan ni Steward Zhao, siya ang hahalili sa pamumuno ng ating barko, kaya magpakabait kayong lahat. Ngunit sa halip na tumigil, lalo pang nag-alboroto ang mga crew, mahigpit nilang ikinuyom ang mga kamao, nagbabaga sa inis, at isa sa kanila ang pasiga na nagtanong, Boss, ikaw ang kapitan ng Kang Yuan ng halos 10 taon, paano mo lang basta-basta ibibigay yon? Sumunod ang mariing tinig ng isa pa, puno ng pasasalamat at paninindigan, Boss, buhay mo ang nagligtas sakin, kung paaalisin ka nila, ako si Liu San ang unang hindi papayag. Nang marinig yun, napasinghap si Zhang Haobao, at sa kanyang labi ay sumilay ang ngiti, bakas ng kagalakan at pag-asa. Samantala, may isa pang marahas na mungkahi mula sa mga tauhan, bakit hindi na lang natin siya itapon sa dagat, ay pakain sa mga isda sa ating paglayag, karaniwan lang naman na may namamatay sa laot. Agad namang pumagitna si Captain Zhang Haobao, mariin at mabigat ang tinig, kumalma kayo, kumalma lamang ang lahat. Kahit mataas ang tingin niyo sa akin, ako na si Zhang Haobo, ang Kang Yuan ay pag-aari pa rin ni tagapamahalang Zhao, tayo'y nagbebenta lamang ng lakas para sa kanya, sabay sulyap sa mga mata ng crew na naglalagablab sa galit, idinagdag niya, ngayon na sinabi niyang papalitan ang tao, wala rin akong magagawa. Sa puntong yun, hindi na napigilan ni Li Fan ang bigat ng tensyon, napasinghap siya, pabulong na tila nagbitiw ng sumpa, hay nako, mumunting pa ka na lang. Pagkatapos ay masiglang tumindig, puno ng tiwala sa sarili, at ipinahayag sa lahat, mga Ginoo, hindi ba kayo nagtitiwala sa akin? Sa tingin niyo ba, mali ang mata ni tagapamahalang Zhao? Dagdag pa niya, mariing nagningges ang kanyang tinig, mula nang ipinangako kung makakahanap ako ng kayamanan tuwing lalayag tayo, hinding-hindi ko kayo bibiguin. Nang marinig yun, bahagyang natigilan ng mga crew, bakas sa kanilang mukha ang pagkagulat, at isa sa kanila ang napabulong sa kasamahan, posible ba na may kakayahan talaga ang batang yan? Mahina namang sagot ng isa, malamang totoo nga, kamangha-mangha ang mata ni tagapamahalang Zhao, halos hindi pa siya nagkamali ng tao. Ngunit sa kabila ng lahat, makikita si Zhang Haobao na nanginginig sa matinding inis, pinipigilan ng sarili na magsalita, hindi nagtagal, bigla siyang lumingon kay Li Fan, galit na galit, sabay turo, bakas sa kanyang mukha ang pangangalaiti, at sumigaw, ano bang sinasabi mong makakahanap ng kayamanan sa tuwing maglalayag, hindi ako naniniwala. Dagdag pa niya, puno ng puot, ginamit lang ni Li Fan ang kanyang koneksyon para maaga ang posisyon ko bilang kapitan, sa tingin ba niya na utu-uto lang si Zhang Haobao. Matapos masabi ang lahat ng iyon, agad siyang tumalikod, mariin ang tinig na puno ng paninindak, sige lang, bata, ang bigat ng mga salita mo, tingnan natin kung paano mo tatapusin ang lahat ng ito. At sa huling sandali, dumagundong ang kanyang utos, handa na, maglayag tayo, tumungo na sa dagat. Makaraan ng ilang saglit, makikita ang grupo na nagsimulang maglayag sa karagatan, dito mariing inilahad ni Li Fan, puno ng kumpiyansa, gumalaw ang Kang Yuan kahit walang hangin, lumabas ng pantalan at tumungo sa malawak na dagat. Hindi ito umaasa sa lakas ng hangin, ni sa lakas tao, kundi sa hanay ng maliliit na spell formations na pinatatakbo ng spirit stones. Mayroon ding pain espiritu ang barko, kapag may bakas ng lily fish sa paligid, agad itong maglalabas ng senyales. Ngunit napakalawak ng dagat, at limitado ang naabot ng pain espiritu. Kaya kailangan ng mga veteranong tripulante upang tukuyin ang pangkalahatang lugar kung saan naglalagi ang mga pulutong ng isda. Ngunit kapag dumating ang bagyong dagat o lumipat ang mga isda, nawawala ng saysay ang lahat ng karanasan, para kang naghahanap ng karayom sa dayami, umaasa na lamang sa swerte. At tila ba hindi maganda ang swerte ng Kang Yuan? Mahigit kalahating buwan na ang lumipas,
bukod sa ilang karaniwang isda at mineral, wala silang nakuhang malaking ani. Hindi lang ang tripulante ang nakasimangot, maging si Zhang Haobao, kinakabahan na rin. Dahil may parusang naghihintay sa huling pwesto, mariing bulong ng hangin sa kanilang isipan. Sa sandaling yun, napatingala sa langit si Zhang Haobao, mariin ang tinig, ang patakaran sa isla, kailangang makabalik sa loob ng 1 buwan, ang liit ng nakuha natin ngayon, malaki ang posibilidad na tayo ang may pinakamaliit na ani, umaasa na lang tayo sa swerte sa susunod na mga araw. Naway protektahan tayo ng immortal. Ngunit bigla siyang natigilan nang mapansin ang pagdating ni Li Fan, panunuyan niyang sinabi, "Oy, ano na, ngayon ka lang lumabas ng kabina, kung hindi ka kukunin ng pagkain araw-araw, iisipin kung patay ka na roon." Hindi pinansin ni Li Fan ang patutsada, sa halip, mariin niyang sinabi, "Gusto ko ng maliit na bangka, may nakita na akong kayamanan." Nang marinig yun, malakas na napasigaw sa gulat si Zhang Haobao, tila bakulog na dumadagundong sa paligid ng barko. Agad niyang itinuro si Li Fan, puno ng pagtataka, "Ano, hindi ka nagbibiro, di ba? Bilas sa inyo, ihanda ang maliit na bangka," utos ng kapitan, ngunit kalmadong sagot ni Li Fan, "Nakita ko ang alahas na kumikislap sa ilalim ng dagat, naghihintay na masagip ko." Yumuko siya ng bahagya, mahinahon ang tinig, "Panandalian lang ang pagkakataon, papahina na ang liwanag ng kayamanan, mawawala na ang direksyon ko." Nang marinig ito, masiglang inutusan ni Zhang Haobao ang kanyang mga tauhan, "Magmadali, ihanda na ngayon din ang bangka." Walang pag-aatubiling tumayo ang mga tauhan, agad nilang sinunod ang utos. Makaraan ang ilang sandali, makikita si Li Fan na nakasakay na sa maliit na bangka, bago pa ito makaalis, mariin niyang sinabihan sina Zhang Haobao at ang kanyang mga tauhan, "Hindi kayo pwedeng sumunod, hintayin niyo lang ang senyales ko." Napakunot ang noo ni Zhang Haobao, pagtataka ang bumalat sa kanyang tinig, bakit hindi pwede? Bahagyang sinipat ni Li Fan ang grupo, malamig ang sagot, "Maingay kayo, madali nyo lang maabala ang linya ng paningin ko." Parang binuhusan ng malamig na tubig ang grupo ni Zhang Haobao, bakas sa kanilang mukha ang pag-aalangan at hiya, hindi makaimik. Habang nakamasid sa papalayong si Li Fan, mariin nagwika ang isa sa mga tauhan, "Boss, posible bang tumakas lang siya?" "Ano bang kalokohan yan?" sagot ni Zhang Haobao, mariin at mabigat. "Napakalawak ng dagat at wala siyang dalang pagkain, saan siya pupunta?" 2 oras ang lumipas, gabi na, mula sa malayo, sumiklab ang pulang liwanag na umusbong paitaas, hudyat ng senyales ni Li Fan, agad itong napansin ni Zhang Haobao, mariin ang tinig na puno ng pag-aalab, "Ito na ang senyales, bilis, dalhin ang barko sa pinagmulan ng liwanag." Makaraan ng ilang sandali, nang makarating na ang grupo ni Zhang Haobao, itinuro ni Li Fan ang ibaba ng dagat, kalmado ang tinig na parang nagtataglay ng lihim, nandoon ang kayamanan. Walang sinayang na oras si Zhang Haobao, agad niyang inutusan ang kanyang mga tauhan, "Sa dagat, magmadali, ihulog na ang lambat." Tumango ang mga tauhan, masiglang sumagot, "Masusunod boss, ngayon din." Makalipas ang ilang oras, makikita si Zhang Haobao na nakatayo sa harap ng maraming kahon na naglalaman ng ginto at pilak, nanginginig siya, hindi makapaniwala sa kanyang mga nakikita. Huminga siya ng malalim, mariin ang tinig habang nakapako ang kanyang mga mata sa nagliliwanag na kayamanan, 16 na kahon, puno ng ginto at pilak. Bahagyang lumapit ang isa sa mga tauhan, puno ng tuwa, "Boss, hindi nagyayabang si Mr. Lee. Pinabalik niya tayong lahat ng puno ang karga." "Totoo pala," sagot ni Zhang Haobao, pawisan ng mukha sa pagkagulat, "kaya niya talagang hanapin ang nakalubog na kayamanan sa ilalim ng dagat." Dagdag pa niya, habang sumisilay sa kanyang isipan ang imahe ni na Stuart Zhao at Li Fan, ang ganitong kakayahan, hindi siya pangkaraniwan, katulad siya ni tagapamahalang Zhao, isang taong pambihira. Pagkatapos, yumuko siya ng bahagya, mahigpit na ikinuyom ang kanyang mga kamao, hudyat ng matinding pagsisisi, bakas sa kanyang mukha ang bigat ng damdamin habang kinakausap ang sarili, "Zhang Haobao, o Zhang Haobao, bihira ang pagkakataong makatagpo ng taong marangal, sapat na sanang hindi mo siya pinansin, pero pati ang pag-aakala mong inaagaw niya ang maliit mong posisyon bilang kapitan, nakakatawa ka, Zhang Haobao." Sa sandaling yun, tumayo si Zhang Haobao, nakatingin sa direksyon ni Li Fan na nakasakay sa maliit na bangka, bakas sa kanyang mukha ang pag-aalangan at hiya, pabulong niyang wika sa sarili, "Hindi pwede,
Kailangan kong humingi ng tawad ngayon na, agad-agad.